Everyone, time check 6:30 in the morning. Samahan nyo kami ngayon papunta ng NAIA Terminal 3 para sa aming flight ng 12:35 ng tanghali. So 6 hours bago ang aming flight. Dapat nasa airport na kami para matapos namin na maaga yung mga process and hindi kami madelay sa aming flight. Hindi kami maiwanan ng aming aeroplano. So right now, pupunta muna kami ngayon para magbayad ng travel tax. And after magbayad ng travel tax, hanapin lang natin yung malaking screen. Doon makikita natin yung flight number and yung counter na naka-assign na sa atin para sa pagkuha ng boarding pass. So, ganyan yung tsura niya. And once na nakita nyo na, diretso na tayo sa ating assigned counter. Passport, visa, and travel tax receipt lang ang hiningi sa amin. Namin doon, so konti lang ang mga tao, so mabilis lang kami agad nakakuha ng aming boarding pass, and after that diretso na tayo sa immigration. So yun guys, during the immigration interview, hiningi lang sa akin ay passport, visa, and yung return ticket namin dalawa. And since kasama ko yung pamangkin ko, so may work siya dito, ang hiningi sa kanya is yung approved leave of absence, passport, visa, and return ticket nga. So, kung meron kayong foreign partner, probably possible na hingin sa inyo ang CFO certificate nyo. So, sa akin hindi na siya hiningi kasi meron akong record before na nag-travel din ako dito papuntang India, and nag-provide ako ng CFO that time sa nag-interview officer sa akin noon, and affidavit of support. So I guess nakikita nila yun kasi siya na mismo yung nagtanong sa akin na nagsabi na meron nga akong CFO that time. During the interview, feeling ko ma-offload kami kasi yung pamangkin ko parang medyo doubt yung officer since nga ba nga na vacation na 44 days. So, buti naman pinayagan kami kasi complete requirements naman kami. May CFO, proof of relationship, affidavit of support, leave of absence, certificate of employment siya. Meron siya ng mga yun. And kahit anong yun sa amin ay may bibigay kami. So, complete requirements kami. May return ticket din. So, yun ang pinakamahalaga. Return ticket since tourist yung declaration, dapat may return ticket kayo. So dahil maaga pa naman, tayo ay kakain muna ng ating tanghalian. So dito tayo sa Global Tops and Noodles. So Filipino food for the last time, kakain tayo ng mga Filipino food yan. Garlic rice and steak para sa akin at adobo naman para sa pamangkin ko. Sa mga oras na do, wala kaming kain and wala din kaming baon. Kaya dito kami kumain, pero kami mga baon naman kayong snacks. Pwedeng doon nyo na lang kainin sa tapat ng gate nyo para hindi na rin kayo bumili kasi ang mahal ng mga bilihin sa airport. Doble or triple yung presyo. Kaya hanggat makakatipid, magtipid tayo. So yan, after kumain, hanapin na natin ang ating boarding gate. Once the boarding gate is open, pwede na tayong dumiretso at pumunta sa ating aeroplano. Yan, try hindi pala sa atin yan. Hi guys, we're here in Hong Kong for our 2 hours layover flight. So connecting flight siya. Meron kaming flight ng 5:35 ng hapon. Philippines to Hong Kong 2 hours and then 2 hours layover Hong Kong to Mumbai. So yung connecting flight namin, yung mga bagay namin is diretso na siya doon sa final destination namin which is Mumbai. So diretso na lang kami transit and then go punta sa gate namin. And then, ayun. So, dalawa yan. Connecting flight and self-transfer. Sa connecting flight, protected siya ng airlines. And sa self-transfer naman, hindi. Kapag hindi siya protected, yung responsibility na kung madelay man yung flight nyo, hindi siya responsibility ng airline. So, kasi sa self-transfer, you have to collect your luggage and then punta kayo exit kayo ng arrival area, and then check-in nyo yung luggage nyo na kinuha nyo, check-in nyo ulit, and then go to the security and immigration. So,
first step, ganun ulit, gagawin nyo ulit yung first step. So, kung magagahol kayo sa oras and ma-miss nyo yung delay, ma-miss nyo yung flight, sorry, hindi siya responsibility ng airline. So, mas maganda mag-connecting flight na lang kayo. So, yun. Guys, sa immigration sa Pilipinas, case-to-case basis siya. So, depende kung anong hingin sa inyo ng IO na matatapat sa inyo. Lahat ng nabanggit ko ay based on our experience only. So, let's go to Mumbai! Bye guys! See you later! We're finally here sa aming final destination, which is Mumbai. So, yan guys, 6 hours yung flight namin. So, sobrang nakakapagod kahit na nakaupo ka lang, nanonood, tulog-tulogin yan. Ang iit sa puwet. So, yan, 6 hours yung flight namin. And total flight namin is 2 hours Philippines to Hong Kong. And then layover ng 2 hours. So, 4 hours na agad yun. And then 6 hours naman Hong Kong to Mumbai. So, total of 10 hours ang aming biyahe. So, ganito yung itsura ng airport dito. Kung makikita nyo, yung floor is carpeted and sobrang lawak ng airport. So, paglabas nyo ng airport yan, actually, ang ganda nung parang pang photoshoot. Ang ganda nung labas niya, parang pasyalan, ganun. Parang museum yung style. Tapos, malaki talaga siya, malawak. So, kung hindi mo susundan yung sign, pwede kang maligaw. So, yan. Dadiretso na kami ngayon para kumuha ng arrival card. So, yan. Fast forward ko na kasi ang haba talaga ng nilakad namin dyan. So, 11 times yung speed ng video na to. So, yan. Pagdating namin dito, wala kami nakitang arrival card. So, walang laman. So, kaya, dumiretso ulit kami. Papunta dun pa sa exit sa medyo dulo. Nakakuha kami doon sa may bandang security area, which is yung parang nag-a-scan ng temperature ng mga passengers na mag-exit na passengers. So, pagkakuha namin nun, diretso na kami sa immigration. Ayun yung itsura ng labas ng immigration. So, dito kami sa foreign passport holder. So, bawal mag-video kaya wala kong nakuha video to. So, after immigration, tatanong lang naman sa inyo doon yung purpose of travel nyo, and then scan ng fingerprint scan, and then picture. So, after nun, exit na kayo, and then go straight to collect your luggage, and then exit na kayo sa exit area. Right now, nandito na ako sa India. So, para especially sa mga first time traveler, screenshot nyo na lang yung mga information, and para meron kayong guide and reference sa pag-travel, especially kung mag-isa lang kayo, para hindi kayo nalilito sa mga kung saan pupunta and kung saan mag-uumpisa. So, yun guys, sana nakatulong ako. Don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa aking mga videos. Bye-bye!